Ako nga pala si Kuna at ito ang kwento ko. Nung bata pa ako, mahal na mahal ko na ang pangingisda, kaya natuto akong lumangoy at sumisid noong ako'y 5 o 6 na taong gulang. Madali kong natutunan kung paano manghuli ng isda at alimango. Madalas akong isama ng aking lolo at mga tiyuhin sa bundok, at kadalasan din akong sumasama kay lolo sa madaling araw na pangingisda. Karaniwan, mula 1:00 hanggang 2:00 ng umaga. Minsan, pumapalaot kami sa dagat, at minsan naman, nangingisda kami sa bakawan. Lagi akong nakakaramdam ng kaba tuwing iniiwan ako ni lolo para magbantay ng bangka sa gitna ng tubig. Kung ano-anong naiisip ko, paano kung biglang may lumitaw na aswang? May mga pagkakataon pang gusto kong sumisid at magtago sa ilalim ng bangka. Ilalabas ko lang ang ilong ko para makahinga. Pero kapag narinig ko nang bumalik si lolo, agad akong sisigaw. Si Lolo Ponyong ay bumalik na. At gaya ng inaasahan, palagi siyang may dalang maraming huli sa kanyang lambat na tinatawag naming sud-sud sa aming probinsya. Bukod sa pangingisda, madalas din kaming pumunta sa bundok para alagaan ang pananim ni Lolo, kamote, gabi, niyog at marami pang iba. Isa sa mga hindi ko makakalimutang karanasan ay ang paglalakad pauwi ng mag-isa sa gitna ng makapal na kagubatan. Dahil naniniwala ako sa aswang at mga engkanto, pakiramdam ko palagi akong may sumusunod o nagmamasid sa akin. Sinusubukan kong lumakad ng normal. Pero kapag malapit na sa bahay, bigla akong tatakbo ng ubod ng bilis. Ang pinakamalaking takot ko ay tuwing inuutusan ako ni lolo na bumalik ng bahay para kunin ang isang bagay at bumalik ulit sa bundok. Nanginginig ang puso ko sa kaba, kaya palagi akong may dalang itak o kutsilyo. Nakakapagpalakas ito ng loob ko, na para bang kaya kong harapin ang anumang panganib sa dilim. Isang hindi ko malilimutang karanasan ang nangyari nang minsang maligaw ako. Ang dati kong pamilyar na daan ay biglang naglaho, natabunan ng makakapal na kawayan at matataas na halaman. Pakiramdam ko'y parang biglang nawala ang landas. Nanghinayang at natakot ako, pero inisip kong baka nasa ilalim ako ng isang uri ng engkanto. Determinado akong makalabas, kaya nagsimula akong humawan ng daan gamit ang itak. Sabay iniisip, ito ang daan, sigurado ako. Sa wakas, nakalabas din ako at nakita kong naghihintay si lolo sa akin. Pero nang lumingon ako pabalik sa dinaanan ko, nagulat ako. Parang walang bakas na dinaanan o pinutol ng mga sanga. Ang mga hinawan kong halaman ay muling nakatayo at ang landas ay parang hindi nagalaw. Noon ko napagtanto, may mga espiritu talaga sa lugar na yun. At pagkatapos may ikinuwento si lolo tungkol sa mahiwagang lugar na yun, isang kwento na lalo pang nagpabangon ng balahibo ko.